Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 9,443 subscribers. Thank you so much guys. God bless you all at malapit na po tayo sa ating minimithi na 10,000 subscribers milestones at sana po ay makasama ko po kayo pag ito ay naka 10,000 subscribers milestones na tayo. Maraming salamat po. I love you all. Mahal na mahal ko po kayo. Okay, ang pag-usapan po natin today ay yung dyan sa Maynila, no? Siyempre, no? Ito, pinakakaabangan natin, no? Yung pagbabalik ni Yorme Isko Moreno dyan sa Maynila, no? Sinasabi natin mga kaibigan ko, mga mahal kong tagapakinig at mga mahal kong taga-subaybay na si Yorme Isko Moreno ay malapit nang bumalik diyan sa Maynila, no? Diyan sa Mayo 2025. Ang ating hiling ay sana isuportahan natin hanggang huli si Yorme Isko Moreno hanggang mamithi natin na yung pagbabalik ni Yorme diyan sa City Hall ng Maynila upang pamunuan at pagandahin, no? Ibalik ang ganda at ang ning ng Maynila, no? Ngayon pa lang, no, sabik na ang mga Manileño at syempre tayo, no? Tayo na maging ang mamamayan ng Maynila at saka syempre at iba't ibang mga LGUs, no? Sa pagbabalik ni Yorme Isko Moreno Dumagoso diyan sa Maynila. Alam naman po natin, siya po ang gold standard, siya po ang pamantayan ng governance at pamumuno ng isang lungsod ng Maynila. Huwag po tayong magkamali na baka sabihin nyo si Vico Soto ang gold standard. Hindi po, ha? Wala pong ginagawa si Vico Soto. Pasensya na po ha. Pero ang gold standard natin ng pamumuno ng isang lungsod ay walang iba kundi si Yorme Isko Moreno. Sa mga post ng opponent ni Yorme Isko Moreno na si Ate Mayora Hani Lacuna, ang incumbent at current mayor ng Maynila, obvious ang pangamba na hindi siya makakabalik sa Manila City Hall at sureball na yan. Wika nga, ang pababalik na tinatawag nila na taksil na political ally na si Yorme Isko Moreno. Okay? Pero ayon nga kay Yorme, natatapos ang pagkakaibigan kung ang nakataya na ay ang kapakanan ng mamamayan. Okay? Bakit halos, no, sigurado na ang panalo ni Isko sa Mayo 12, 2025 pa ang midterm elections? Malinaw ang sagot sa legacy o pamana ni Yorme Isko Moreno na iniwan dyan sa Maynila na hindi nagawa ni numan, hindi na ipagpatuloy ni Ate Hani Lacuna, Mayora Hani Lacuna, kaya ang Manileño ay ang sinisigaw, darating na, babalik na si Yorme Isko Moreno. Okay, di po ba? Napakaliwanag, no? Napakaliwanag na ang pagbabalik ni Yorme Isko Moreno dahil nga naman sa mga ginawa niya, walang makakatumbas, no? Kahit nga naman ngayon lang, no? Kumikilos ang Mayora Hani Lacuna sa mga proyekto na minsan nga hindi niya proyekto, no? Proyekto ito ng mga congressmen na nagre-representa dyan sa Maynila. Pero tignan mo nga naman, no, mga ginagawa ng mga congressman, Valeriano, Abante, Chua, ano po ba nagawa nila dyan sa Maynila? Itanong nga po natin, ito, umikot po tayo dyan sa Pampanga, no? Sa Pampanga, kahit na medyo critical sa Vice President Sara Duterte, ang ating ang congressman diyan, pero nakikita mo ang proyekto, no? Ang proyekto ng mga congressman diyan, no? Diyan sa Pampanga, no? Yung deputy speaker, senior deputy speaker, nakikita mo ang progreso ng kanyang distrito. Ngunit dito sa Maynila, nakikita po ba natin ang progreso ng mga distrito? Wala po, no? Kaya nga naman mag-isip-isip po tayo na baka naman, no, baka naman yung mga choices ni Yorme Isko Moreno ay isama natin, no, sa mga congressmen and women
para naman may makatulong, no, si Yorme Isko Moreno. Mahirap po kasi, no, pag nandiyan pa sa Chua, Abante, Valeriano, no, baka iba pa po ang gawin nila kay Yorme Isko Moreno. Kaya nga naman po ang hinihiling po natin, imbes na si Yorme Isko Moreno, isama na po natin lahat, no? Yung mula mga konsihal, vice mayor niya si Chia Atienza at mga congressmen natin diyan sa Maynila, no? Ayan, ay isama na po natin, i-landslide na po natin upang tuloy-tuloy ang progreso ng Maynila. Yan po talaga ang dapat na gawin ng mga tao diyan sa Maynila, na hindi naman patalsikin, pero para maging humble din po itong mga kalaban ni Yorme Isko Moreno. Kasi kaliwat kanan na binabanatan talaga po si Yorme Isko Moreno diyan sa Maynila, pero tingnan nyo nga naman, lalong dumadami ang mga sumusuporta sa kanya, no? Nung isang araw lang si Chavit Singson ay sinuportahan na si Yorme Isko Moreno, di ba? Pinili na niya, no, in comparison kay Hani Lacuna. Okay? Si may mali-balita tayo na si Pangulong Bongbong Marcos, no, instead na i-endorso ang kanyang kapartido na si Raymond Bagaching at ang opisyal na kandidato ng Lakas NUCD na pinamumunuan ng kanyang pinsang buo na si Speaker Martin Romualdez na si Hani Lacuna ay hindi niya po i-endorso yata ito, no? Ang i-endorso niya po yata ang dating kalaban niya, no, sa pagkapanguluhan na si Yorme Isko Moreno sa 2025, no? Ito po ang siste po dito, si Yorme Isko Moreno, ang gusto niya po talaga ay pagandahin ang Maynila, di po ba? Kung sabi-sabi lang po ito, baka hindi po tayo maniwala, no, kung wala pong resibo. Pero hindi po wala. Alam niyo nung humanga po tayo dito, no, kay Yorme Isko Moreno noong 2019 hanggang 2022 dahil nga naman po umpisa pa lang nilinis na niya ang Divisoria, nilinis niya lahat yan, recto, lahat po yan, yung mga drivers na umiihi sa daan, pinagbawalan niya po yan, nilinis niya po, no, linagyan niya ng mga ilaw diyan sa Taft Avenue, sa Pedro Hill, diyan sa Santa Ana, sa Paco, nilinis niya po lahat yan, no? Espanya, no? Kung bumabaha man lang, sabi niya, bababa rin ito ng agad-agad. Something like that, no? May mga ganong bagay na sinabi si Yorme Isko Moreno. Susang ka pa, di ba? Doon na tayo sa isang tao na may salita at ginagawa niya ang kanyang salita. Sige po, ang gusto lang naman talaga niya ay pagandahin ang Maynila. Kung gusto mong maganda ang inyong lungsod, ay you go for Yorme Isko Moreno. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.